So for the pamasahe, for the fare, it's 209 from Moalboal to Cebu City, to be specific, South Terminal. Technically, day 2 of our Cebu City travel or tour. So, ito yung activity na matagal ko na talagang gustong gawin. Pero talagang hindi ko siya ginagawa before. Kasi sabi ko, nasa city lang naman yung mga activities na to. Yan, nag-avail po tayo ng habal-habal day tour, Cebu City tour. At kinuha ko si Boss Sito Habadan. Sa Facebook ko lang siya nakita. Ayan, so I highly recommend, sir, sa city tour na to. Yeah. Bale, nag-start kami ng tour around 8 AM and i-expect nyo po na mahaba po yung biyahe. So, dito sa Sirao Garden, guys, so as you can see, yung view dito is of course, merong flower garden, tapos overview ng mga bundok. So, para siyang Northern Blossom Flower Farm sa Atok, Benguet. Okay, then ang pinaka main activity dito is aside from, of course, yung sceneries is of course yung mga picture taking doon sa may kamay at saka yung parang bridge. Ayan. So once again, entrance fee here is 100 pesos. For your information, guys, expect a heavy traffic or traffic jam in this area dahil po sa dami ng mga sakyan na papunta sa Sirao Garden. And now we are on our way to our next destination. Yan, mas okay ito. Little Kuro, Snow White. Ito. Like this. Ganda.
So ito po ay ang pagoda. Pagoda. Ayan. Tapos may mga ano yan, taiyaki. Yan, ito dapat yung mga 100 pesos na entrance fee. Geisha, also known as Geiko or Geiji, are a class of female Japanese performance artists and entertainers trained in traditional Japanese performing arts styles such as dance, music, and singing, as well as being proficient conversationalists and hosts. So silyu dun sa sa Charlie's Angel Geisha. Lying Buddha depicts the Buddha in his last earthly moments, awaiting the journey to nirvana after achieving enlightenment. Okay. So parang gagawa na rin tayo dito ng sort of honest review. So sa totoo lang guys, mas na-enjoy ko dito sa Little Kyoto compared doon sa Sirao Garden. Number one kasi mas konti yung tao. So ibig sabihin mas may chance ka na makapagpa-picture sa mga iba't ibang spots dito. Yan. So as in marami kang pwede magpicturean, may overlooking din. Tapos pataas yung way papunta sa mga ibang attractions dito. Entrance fee is as far as I remember 100 pesos or 120, medyo nakalimutan ko na. And then may mga food stalls din sa loob, so pwede kang mag-lunch, pwede kang mag-merienda. Then sa labas meron ding mga store na pwede kang bumili ng banana Q, parang ganun. So ayun yung ginawa ko, bumili na lang ako ng banana Q tsaka soft drinks sa labas para mas mura.
Grabe, super ganda rin ng overviewing dito. Ayan, you can see already the city. Tapos, napakaganda ng mga music na piniplay. Napaka-nostalgic. Grabe. Grabe, super na-enjoy ko talaga yung sound trip. Hay, ang ganda. Yung mga nakapunta na sa Temple of Leia, correct me guys if I'm wrong, ang entrance fee dito is 150 pesos. So, nandito na tayo sa last destination natin for today para sa land tour na to. So, andito na tayo sa Tops. Ang entrance fee, if I remember it right, correct me if I'm wrong again, is 100 pesos. Again ha, correct me if I'm wrong. Bali itong Tops at saka yung Temple of Leia guys, matagal ko na talagang gustong puntahan to since 2017. Pero gaya nga ng sabi ko, since nasa Cebu City lang naman sila, so anytime pwede ko naman siyang puntahan. So inuna ko yung mga malalayo. And finally, andito na tayo. And I'm so lucky kasi open na ulit yung Tops, or open na ulit itong Tops kasi close pala ito. And look at the view. Ito yung talagang highlight ng pagpunta dito sa Tops, as you can see there, especially kapag nighttime. Okay, I heard na super ganda talaga ng makikita mo rito during early evening hanggang mid-evening. Yan, kitang-kita ang Cebu City from here. Okay, enjoy the view. Yan, so guys, ito na tayo. Ito yung yan, Tops. Dito yung mga resto, pero soft opening pa lang. Maraming pang wala. Then, I'll give you a quick tour on what to see. Yan, from the side. There's the city. Ang arte, city. Ayan. Excuse me. Ay, more than a minute. Saan yun tayo? And there you go.
Bali guys, natapos yung land tour natin around 1 p.m. kasi hindi ko na kinumpleto yung lahat ng destinations. So after pagkabalik ng ating hostel ay nag-rest tayo. Tapos ngayon around 4:30 p.m. so lumabas ako para pumunta ulit sa Carbon Market. And yeah, fortunately merong parada kanina. Tapos ngayon naman, since sarado yung gusto ko sanang kainan na lechon doon sa Carbon Market, nagalap na lang uli ako ng street foods and specifically nag-crave ako sa siomai na street food dito. Yan. So ito, nakakita tayo dito sa bandang Puente uli. Yan, mura lang siya. Tapos, ayan, nagustuhan ko talaga to. Very cheap. Guys, I'm here at Clark International Airport and I was amazed. Meron na palang bus station sa harapan niya. My God. Very, very... Tagal ko, hindi sa very good din pala sasabihin ko. Very good sa Cebu at sa Clark. Yeah, you're making the transportation, commuting easier for tourists and especially for locals. Yeah. Sana all, diba? Ano na naiya? And so we need the P2P going to Pasay para balik agad tayo. So here's the basic Cebu City Land Tour itinerary. Okay, so first of course Serao Garden, nagpunta tayo dyan. Then after that, Little Kyoto. Then next is Temple of Leia. Yung fourth one dito is yung La Vie Parisienne. Correct me if I'm wrong, hindi ko na siya pinuntahan kasi parang picture-picture lang din siya. Then after nun is yung Heritage Monument. Napuntahan ko na din to, nilakad ko lang to before. Fort San Pedro, same thing. Magellan Cross, of course, lagi naman to. Same as with the Basilica Santo Niño. Lagi-lagi naman natin itong napupuntahan. Yung souvenirs naman, sa Carbon Market yata to if I'm not mistaken. So hindi ko na rin siya pinuntahan. And same as with the Taboan Market there. So all in all, ang atin pong payment dito is 800 pesos. Then since hindi ko naman pinuntahan lahat, so apat lang pinuntahan natin, tas may mga entrance fees siya. So roughly around 500 pesos yung binayaran ko para sa mga entrance fee. And then sa food naman, hindi ako gaano kumain dito. Siguro yung drink saka yung banana cue, siguro mga around 200 pesos yung sa food ko. So para sa solo backpacker, ang aking pong nagastos is around 1,500 pesos for this land tour.